At eto naman ang ating pag-usapan sa biblically speaking. Dahil yung mga ang alam nila si Noel Perfecto nasa Channel 4 dati. Kilala mo? Yes. Kilala ko yun. Nabutan ko yun. Oo. Si Noel Kasama din, ni Kuya dun eh. Kasama ko dati yun. Reporter yun. At saka si Ma'am Pecto, yung mga taong perfecto. Dahil, common notion kasi yun eh. Sasabihin nila, talagang ganun eh. To err is human and to forgive is divine. Kaya niya, walang perfectong tao. Malibang kay Noel Perfecto. Yun na ang pangalan Perfecto, di ba? But just the same, nagiging ano yan, meron ba talagang taong perfecto? Pagka nagkakamali kasi, nagiging excuse, di ba tayo'y tao lamang? Mga ganyan, ano? Nagkakamali. Pero yung notion ng pagiging perfecto, kasi dapat una, alamin mo din kung ano bang konotasyon, ano bang ibig sabihin sa'yo ng salitang perfecto. Diba? At ang ibig sabihin ba ng perfecto ay yung walang kasalanan? O hindi possible ba na ang isang tao ay perfecto pa rin maikukonsider kahit na may pagkakamali? Kasi ano ba yung perfect sa atin? Yung talagang perfect na wala kang wala kang ginagawang kahit na ano, hindi ka kasi alam naman natin eh. Kaya nga sabi, to err is human and to forgive is divine. Dahil wala naman siguro makakatayo sa atin dito na magsasabi na ako, wala akong kasalanan, wala akong nagawang mali, o sa buong buhay ko, lahat ng ginawa ko tama. Wala namang ganun siguro. Pag may tumayong ganun, yun palang kasalanan na eh. Diba? Kasalanan na yung ikaw pa tumayo ka at sabihin mo, dahil unang-una, medyo, sala din yun. Dahil biblically speaking, pagka sinabi mong hindi ka nagkakasala, nagkakasala ka na nga noon dahil sinungaling ka. Dahil maraming magmamalinis. Diba yung kahit na nangungotong talaga, ayaw umamin na nangungotong, kahit na talagang bago magpasa ng bill sa Kongreso, nanghihingi ng kung ano-ano, hindi naman aamin yung iba, di ba? O yung nakikipag-usap sa ganito, di ba? Hindi naman aamin yung mga politikong nag-overprice ng kung ano man yung in-overprice. Di ba? Meron naman, hindi naman nag-overprice, napapagbintangan, o meron namang, ganun di ba? Parang dahil yung nagbibintang naman, siya pala gumagawa. May mga ganun di ba? Iba-iba naman yung... So, meron bang perpektong taong nabuhay sa mundo? Biblically speaking, ano naman ang pwede nating makuhang wisdom out of that? Alamin natin yan mula sa atin pong kasangbahay, si Brother Eli Soriano. Marami, kapatid. Marami. Isa dyan, si Noe. Puntahan natin yung panahon ni Noe sa Genesis 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Sa English, ang pagkakasulat, These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. si Noe, perpekto rin. Opo. At saka hindi lang siya, perpekto rin. Yung mga kasama ni Pablo at saka si San Pablo. Sabi niya dun sa Filipos, Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. ayun, ang kausap niya, yung kakapareho niyang perpekto. Kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, sabi ni Pablo. Yan, and for more, yung mga gustong makaalam ng mas maraming mga bagay pa ng tungkol sa Bible, siguro panoorin nyo palagi yung Itanong Mo kay Soriano na program ni Brother Eli, as well as yung iba't ibang mga programs, Truth in Focus and everything na may kinalaman doon sa mga salita ng Diyos. Sinasabi ko nga dami nating mga binabasang libro, no? Most of the time, yung mga ibang mahilig magbasa ng mga pocket books. Nakita mo naman yung prof, no? Siguro, sino ba nagbabasa sa inyo ng
mga pocketbooks. Mga babae, mahilig yan eh. Hindi. Diba? Hindi kasi may mga kaibigan ako dati, ganun eh. Parang isang upuan nila, naubos nila yung Paulo Coelho, yung Paulo Mangas, lahat ng mga ganyan, di ba? Diba? Yung mga mahilig kay Hemingway, ano yan eh, di ba? Pag upo mo, meron ganun, masyadong hook pag nagbasa sila ng... Hindi kayo nagbabasa ng pocketbooks. Wattpad na daw, kuya. Alam mo ngayon, ang mas magandang ipauso ngayon, going back to basics. Yung going back to the oldies, di ba? Parang yung panahon ng wala pang Mga panahon iPad, ni wala Kong. pang, di ba? Panahon ni Kong. Kasi ngayon, tingnan mo ha, ano kayo, WhatsApp, naka Viber, naka text messaging. Di nyo alam, ang daming nang hahack na ng mga telepono ngayon. Na pwedeng, alam nyo ba na pwedeng gumawa ng imbento sa inyo dahil nakuha ang number mo at lahat ng messages mo nakuha at pwede ka ngayong gawa ng istorya at pwedeng makapag-send sila ng text message na parang ikaw ang nag-send. Diba? So, hindi mo nalalaman na yun pala hold upin ka na pala. Sabihin sa'yo, nakita niya, nandito si ganito. Sabihin sa'yo, Doktora Barba, halimbawa, Sarah, puntahan mo ako dito ngayon kasi nalalaman. Nandito ako sa ganito, bla 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 bla. Alam mo Yun pala, kasi nadidetect na din yung nearby Kung halimbawa naka-on yung location mo, alam kung sino yung mga gumagamit na nasa tabi nilang nila. Kaya nga there was even a social experiment na ginawa na inalam nila, sinundan nila yung binasa yung mga social nila, yung mga informations nila, lalo na yung pinopost mo sa Instagram, sa Facebook, and etc. Lumapit sa kanyang gano'n. Sarah, you remember me? Kasi nakita na yung picture mo, nakita na yung gaganyan ka ngayon. Kumusta na si Dahil alam niya kung sino yung boyfriend mo, alam niya kung sino yung asawa mo, sino yung yung nga pala dalawang anak mo na. Magugulat ka ngayon, how did you know me? So, magpapaniwala ka, nakilala ka. Di mo na ako natatanda. Ganon. Diba? So, ang daming... samantalang kung ka lang, wala ka ng... Nokia. diba? Tawag ka na. Huwag ka na tumawag. Diba? Parang, maraming yung ganyan. Ba't ba nasabi yun? Naalala ko lang kasi just the same. Abangan nyo din mamaya si... Congressman Nery Colmenares. Yes. At makapanayam ni Attorney George sa ating programa dahil di alam ni Attorney George pa rin na na kailangan siya dito regularly. Get it straight with Georgie. Si Georgie. Nakilala mo ba si Georgie? Yung kapatid ni Dolphy? hindi si Atty. George. Iba yun. Well, maraming salamat. And of course, ngayon ay si Como. Alam ko, Perry Como. Thank you nga pala kay Frank Paking, ating vocalist, of course, at Chardel Bueno, Maureen Roque, Nicole Ordonez, si Zarain De Sierra, si Mick Torres, Evangeline Sangbaan, at si Jex, of course, balikbayan, si Jex Blas. Salubong, Na medyo malupit si Jex. At kung sakasakali, makita-kita na lang tayo ulit. Susunod, Get It Straight with Daniel Rosona. God willing, this coming Monday, ay sana muli kayong makasama namin at marami hong mga aabangan kayo na maraming mga pagbabago. Hindi, kasi yan, mukha ng pagbabago, di ba? Mukha ng pagbabago. Sana God willing salubungin natin ulit sa Monday ang isang umaga ng may ngiti at marinig namin ang inyong pagbati ng isang Good morning, Kuya!